ba? Yes, sir. It's not visible. Okay po. Okay. Okay, sige. Start tayo. So, for today, ang topic natin is about the financial aspect. So, ano ba ang nasa loob ng financial aspect? So, may tatlong elements may tatlong or apat, pero most likely tatlo. Tayong kailangan magawa para makabuo tayo ng financial aspect para sa ating business plan. So, ano yung apat na yun? Una, prepare yung total project cost or yung capitalization requirement natin. Capital requirement ng business plan. Next, yung mga major assumptions. So, itong mga major assumptions na to, most likely, makukuha natin yan doon sa questionnaires nyo. Okay? So, if ever na kulang ang questionnaires or kulang yung questions dun sa questionnaires na or sa surveys na binigay ninyo, most likely, hindi magiging accurate yung inyong financial statement or yung inyong projected financial statement and yung mismong financial aspect ng business or ng business plan nyo. So, it could make or break your financial aspect or your business plan. Yung questionnaires or yung surveys na ikakonduct ninyo. Next, yung projected financial statements. So, and afterwards, yung calculation ng ratios and yung paggamit natin ng financial analysis. Okay. So, Wala. okay, sorry. Hindi record. So, the capital requirement. Ano ba? Or paano ba tayo magko-compute ng capital? Ang capital kasi, okay, ang capital kasi, normally, hindi siya yung basta-basta lang iisipin mo na kailangan ko mag-invest ng 1 million dito sa business na to. Hindi ganun. Hindi ka basta magka-come up lang sa amount tapos sabihin mo, ayun na yung inyong capital. So, you need to compute kung magkano ba talaga ang kailangan ng capital. Kasi sabi natin sa business, ang isang business na may sobrang capital, pangit. Ang business na may kulang na capital, pangit din. So, kailangan yung capital na sakto lang sa operations mo. Kasi kapag sobra-sobra ang capital mo, magkakaroon ka ng idle funds. So, pangit yung idle funds. Kasi hindi mo nagagamit, hindi mo na-utilize. So, para kuha ka lang nung tama, nung sakto. Ayun yung ilalagay mo dun sa capital investment mo. Okay? So, ito yung pro forma computation ng ating computation ng capital requirement. So, ano-ano ba ang kailangan naka-include dun sa capital requirement natin? Una, yung business registration, permits, licenses, and other government compliance. So, pasok dito yung registration fee mo sa DTI or kung corporation or partnership ka sa SEC, barangay clearance, Recording in progress. barangay clearance, mayor's permit, BIR. So, ito yung mga fees na estimated ko. So, sa DTI, kapag nagpa-register ka sa DTI, it can cost you around 200 pesos up to 1,000 pesos. Okay. So for simplicities, for formalities na lang siguro, i-assume natin na ang business na na ginagawa natin is for citywide ang operations, kaya 500 pesos. Kasi kapag barangay level ka lang, 200, citywide, 500, kapag nationwide is 1,000. So, citywide lang ang operations natin, kaya 500 ang nilagay ko dito. So, for barangay clearance, it depends doon sa barangay kung saan ninyo pinosisyon yung business ninyo.
So, most likely parang nasa around 700 to 1,000 pesos ang barangay clearance dito sa atin. Then, next, mayor's permit. This includes yung sanitary permit, fire, and locational. So, ang mayor's permit is paiba-iba. Depende kung anong business mo. Kasi may mga businesses na kailangan ng extensive na sanitary requirements. Example, food distributor ka or isa kang water distributor or yung mga water refilling stations, may additional fees silang binabayaran para sa sanitary. Kasi kailangan nilang ipa-check every month yung level or yung cleanliness nung tubig nila. So ayon yung mga requirements. And sa BIR naman, pasok dito yung inyong resibo, yung OR at saka invoices. So kapag seller ka ng goods, invoices ang tawag. Kapag nagbebenta ka ng services, ang tawag doon is official receipt. Pero similar yung function nila. Okay. So ito yung for government compliances. Okay? So required ng batas na kailangan lahat ng to is kailangan mo i-comply. Okay? So hindi enough na nag-register ka sa DTI or nag-register ka sa SEC to operate kasi ang ni-register mo lang is your business name. So kailangan mo pa rin pumunta sa barangay and mayor's permit para makapag-operate ka. Ang BIR, importante siya kasi mandated siya ng batas na magbayad ka ng tax. If ever na hindi ka nag-register sa DTI or sa BIR, you are nakakagawa ka na ng crime, which is yung tax evasion. And itong penalties ng non-registration sa BIR, it can cost you around 20,000 to 50,000 pesos. And sarado pa ang negosyo mo. So ayaw natin mangyari yun, kaya kailangan natin mag-register. Sir, may exception ba yan? Yung hindi pagpaparegister sa mga to. So exception lang dyan is kung ang income mo for the year is around 100,000 lang. 100,000 lang ang net income mo. Or sales or revenue mo. 100,000, hindi net income 100,000 yung sales and revenues mo or revenues mo. So, you are considered as marginal income earner. Pero hindi tayo nagdinegosyo para maging marginal income earner lang. Okay? So, itong mga to, kailangan yung incorporate doon sa business plan ninyo. Next, yung mga equipments and other renovations. So, kapag nag-uumpisa ka ng business, most likely kailangan mo mag-set up ng office. Kung hindi ka man store type na business, magkakaroon ka pa rin ng working area kung saan mo ipoproduce or ima-manufacture yung product. Kung nasa buy and sell ka naman, kailangan mo mag-rent ng warehouse. Pero yung warehouse na yun, kailangan mo pang i-renovate para maging suitable yung storage doon sa mga items mo. So basically, kailangan mo pa rin bumili ng equipment or kailangan mo magpa-renovate. So kailangan yun doon sa pre-operating expenses. Kailangan mo ilagay yun sa iyong capital requirements. Kasi hindi ka makakapag-start ng business kung wala kang equipments. Hindi ka makakapag-start ng business kung wala kang rentals. So, most likely, magre-renta ka. Ang policy sa rentals, normally, meron kang deposit at saka advances para magkaroon ng security yung lessor mo na mababayaran mo siya. So, hindi enough na ilagay mo dun sa sa business plan mo na 1 month rental lang ang yung nasa pre-operating expenses. So, kailangan mo ng at least 6 months worth ng rentals doon sa pre-operating expenses. So, this includes yung 3-month deposit at saka 3-month advances. Okay? So, number 3,
So, number 3 is yung 3-month operating expenses. 3-month operating expenses. Okay. So, sa 3-month operating expenses, kasi you are not expecting na sa first 3 months ng business mo, magkakaroon ka kagad ng kita. Okay? We are assuming na hindi mo agad makukuha yung we are assuming na hindi mo agad makukuha yung targeted market mo during those times. Kasi itong 3-month period na to, ito yung crucial kasi ito yung pinaka-marketing phase mo. Dito sa 3-month period, ito yung time kung saan maglalagay ka ng malaking pera para ma-sustain or magpakilala sa tao. Ma-sustain mo yung advertising cost at saka yung marketing fees. So, kaya kailangan mo at least 3 months kaya mong magbayad ng salaries, kailangan mo magbayad ng pera para sa mga materials mo, sa cost of goods na ibebenta mo, and also kailangan mo ng pera para doon sa marketing. So, 3 months operating expenses. So, ang capital requirements dapat included yung business registration, equipments and renovation, at saka 3 months operating expenses. So, sa ginawa ko, ito yung mga amounts. So, ayan. So, may questions ba so far? So, wala naman. Okay, next. So, etong accounting equation na to makakatulong sa atin sa pag-draft ng ating financial statements. So, yung kinompute natin kanina, most likely, ayun yung capital requirements. Pero yung capital requirements na yun, not necessarily mapupunta sa equity mo. Okay. So, anong kailangan natin para makapag-draft tayo ng ating financial statement? So, i-define mo muna kung paano mo i-finance yung business mo. Meron ang dalawang option sa pag-finance ng business. Okay? Nag-uumpisa pa lang tayo ha. May dalawang option ka sa pag-finance ng business mo. 'Di ba may mga equipments kang kailangan bilhin. May mga expenses kang kailangan punan. Kailangan pagkagastusan. So, paano mo i-finance 'yon? So, 'di ba nga ang accounting equation natin is assets equals liabilities plus equity. So if ever nabibili ka ng isang assets, dapat either galing siya sa liabilities or galing siya sa isang equity or capital account. Or ikaw yung nagano. So, parang ganito. Bibili ka ng cellphone. Yung cellphone na yun, meron kang desisyon or meron kang option na i-credit card ko ba or babayaran ko ng cash. Kapag credit card mo, liabilities ang pinang-finance mo. Kapag cash ang pinang-finance mo, equity mo yun. Okay? So, meron kang sa start ng business plan, meron ka agad decision making. Paano mo i-finance yung capital requirements? Gagamitan mo ba ng equity or gagamitan mo ng liability? Most of the time, akala ng tao ang liabilities or pangit ang liabilities. Pero sa business setup, maganda ang liabilities kasi it can leverage your business. So, pag sinabi mong leverage, mas mataas yung magiging capability mo na mag-grow through liabilities kasi wala kang nilalabas na pera, nangungutang ka lang. Tapos kapag nagkaroon ka ng collection, ipambabayad mo sa utang mo. Okay? So, mas mabilis ka mag-grow kasi mas malaki yung umiikot na pera. So, ngayon,
kailangan mo nung liability kung hindi na kayang or kung hindi na kaya ng mga owners maglagay ng pera doon sa para sa business. So, mangungutang sila. Okay. So, ngayon, makakabuo ka na ng financial position. So, ano ang laman ng statement of financial position? So, normally, ang statement of financial position, nakaloob dyan yung basic accounting equation. Assets, liabilities, and capital. Okay? So, sa inyong financial position, dapat ang ipapakita nyo sa business plan niyo is at least 5 years. 5 years na 5 years worth na financial position. So, paano ba gawin ang financial position? So, doon muna tayo sa pre-operating phase. Sa pre-operating phase, makikita nyo or ang unang ma-fill upan nyo dyan is yung capital. Kasi ayun yung capital requirements. Capital and liabilities. Kasi ano doon yung capital requirements. So, paano mangyari yun? So, based doon sa na-compute mo kanina, na capital requirements, mag-decide ka kung saan mo ilalagay or ilang percent ilalagay mo sa liabilities or ilang percent ilalagay mo sa capital. Okay. Sa presentation natin ngayon dito, ang model or ang business model nito is partnership. Kasi nakita nyo, dalawa yung tao. Okay? So, kapag sole prop, isang tao lang ang nakalagay dito. So, example, lim capital lang, wala na itong pangalawang capital account. So, ayan. So, ngayon, kapag nagkaroon ka na ng decision making sa pag-finance ng business mo, halimbawa, out of 1 million na na-compute mo kanina, ang gusto mong ilagay dito is 300, or ang gusto mong ilagay dito sa capital mo is 700,000. And yung 300,000, yung ilalagay mo dito. Ngayon, ang tanong mo, saan ko gagastusin yung 300,000? So, yung 300,000, yung 1 million, so 700 yung example, 700 yung in-invest mo, nangutang ka ng 300, saan mo ilalagay yung 1 million? So, based dito sa sa pre-operating phase, sinabi mo bumili ka ng properties ng 726,000, bumili ka ng supplies ng 1,662, and bumili ka ng inventories ng 75,000. Tapos, yung remainder, nilagay mo na lang sa cash kasi ito yung pondo mo para dun sa 3 months operations. Gets? Okay. So, dapat balance yung total assets mo at yung total liabilities and capital account. So, ayun. Pero later natin pag-usapan yung ito in detail. So, ano yung mga major financial assumptions na kailangan mong gawin? Ano yung mga major financial assumptions na kailangan mong gawin? So, lahat ng trivia muna kasi may mga gagamitin tayong terms and terminologies na baka makapag-confuse sa inyo. So, income, hindi siya equivalent sa revenue. Kasi ang income, deducted na yung expense dito. So, yung revenue, wala pang bawas na expense. Yung income, bawas na na expense. Okay, profit, same as income. Ang profit is bawas na expense, ang sales hindi. Okay? So, expense versus cost. Sa amin, sa accounting, ang expense ay, ang ibig sabihin niyan, expired benefit. Benefit siya, pero na-expire na. Or, yung benefit na na-consume mo na, nagamit mo na. Kaya siya, expense. Ang cost, ito yung amount or yung value nung ginastos or yung cash value na inilabas mo. Cost sa'yo. Expense is an expired benefit, pero ang cost, ito yung amount
na nilabas mo. Okay? Expenditure versus expense. Ang expenditure, especially kapag capital expenditure yan, for us sa accounting, ang expenditure is an asset. Pero ang expense, ito yung expired benefit. So, ang expenditure is a benefit na hindi pa nagagamit. Ang expense ay benefit na na-consume mo na. Okay, so sana maayos yung paggamit natin ng terminologies na to and paulit-ulit natin gagamitin ito all throughout this discussion. Okay. So, paano natin i-compute si revenue or si sales? Pag revenue kasi ang gamit mo, income mo to, or pag revenue ang gamit mo, ito yung parang pinaka-sales mo kapag service type na business ka. Kapag sales naman, ito yung ginagamit mo kapag into selling of goods ka. So, ganito, sales, or paano ba natin ko-compute yung sales and revenue pagdating sa ating business plan? Hindi tayo basta manguhula lang. Kailangan natin suportahan yung amounts na ilalagay natin dun sa ating financial aspect. Okay. Sige. So, example, gusto mong kumuha ng coffee shop. First, na dapat mong alamin, saan mo ilalagay yung coffee shop. So, decision mo yan. Decision mo kung saan ka maglalagay ng business mo. Next, identify mo yung population ng intended market mo or intended area na kung saan ka magtatayo ng business. So, example, na-google mo dun sa area na yun, mayroong 10,000 people. So, ngayon, dito na papasok yung questionnaires mo. So, ngayon, kailangan mo magtanong para ma-sort out mo or para mapaliit mo yung population na yan. Kasi itong 10,000 people na to, hindi naman yan lahat bibili ng product mo. Hindi naman yan lahat magiging customer or client mo. Okay. So, ngayon, dito papasok yung questionnaires. Kailangan mong ma-determine sa questionnaire, dapat objective yung questionnaire mo. Kailangan mong ma-determine doon sa questionnaires mo or doon sa survey na ikakonduct mo kung sino yung willing bumili sa'yo. Hindi ikaw yung magsasabi niyan. Ang questionnaires mo yung magsasabi niyan. Okay. So, kung sa questionnaires mo lumabas na ang taong or ang age group na bibili ng coffee sa'yo is around 18 to 35 years old. So, and 35% ng population yung merong ganong age. So, simply multiply yung 10,000 multiplied by 35%. So, another question, hindi lahat ng tao na may age 18 to 35 years old willing bumili sa'yo. So, ang kailangan mong hanapin, yung mga gustong bumili. So, kung doon sa survey mo naka-indicate kung anong income yung na-earn ng tao, tapos sinong income bracket yung willing mag-purchase ng coffee mo. So, example dito sa case ko. Lumabas na yung may income lang ng 20,000 and up or 20,000 to 30,000 example. May income lang na 20,000 to 30,000 or 20,000 and up. So, merong 51% chance yung mga nasa age group na may 20,000 and up na income na bumili sa akin. So, 51. So, dun sa na-compute mo na 10,000 multiplied by 35%, i-multiply mo ulit siya ng 51%. So, paliit yung paliit yung target customer mo. Next, sa naman, alamin mo kung meron kang competition. So, matatanong, pwede mo rin i-incorporate ito sa survey mo. So, example, meron ng established
business doon sa target area mo. Merong established business doon sa target area mo, and yung mga tao, mga patron na nitong business na to. So, mga suki na sila. So, i-ask mo dun sa question or sa questionnaire mo, ilang percent ang chance na mag-iiba ka ng isip sa tao yung tinatanong mo. Ilang percent yung chance na magta-try ka ng something new. Magta-try ka ng ibang brand. Magta-try ka ng other products other than dun sa nakasanayan mong product. So, doon may lalaman mo kung ilang percent nung mga taong to yung mapupunta sa'yo. So, kung lumabas sa survey mo is meron kang 10% nung market share. Okay? So, from 35% or 35,000, so 10,000 multiplied by 35%, tapos multiplied ulit by 51%, multiplied ulit by 10%. So, makakakuha ka ng target market na 179 people. So, ngayon, hindi naman yan araw-araw bibili sa'yo. Okay? Hindi naman yan araw-araw pupunta sa store mo, pupunta sa shop mo para bumili sa'yo. May mga instances na na hindi at all or dadating isang araw na hindi at all sila pupunta or hindi sila at all bibili. So, kailangan mong malaman yung buying behavior ng tao. Okay? Yung buying behavior ng tao. So, nakalagay sa survey mo dapat, how frequent are you na pupunta sa coffee shop and bibili ng ganitong certain product? Okay? Yung frequency niya ng buying, kailangan mo malaman. So, kung nakalagay doon sa sa survey is mas mataas yung 3 day per week. So, ayun yung kukunin mo. Okay? So, lalabas na kung sa per week, merong kang 536 customers. Okay? So, yung weighted average na selling price na i-multiply mo para makuha yung projected sales per week, ikaw ang magdedetermine yan. Okay? So, paano ba tayo nagdedetermine ng ating weighted average na selling price? Or paano ba tayo nag-compute nung price nung ating product? So, hindi ko nalagay dito pero discuss ko na rin. So, paano ba tayo nagko-compute ng presyo ng ating product? Normally, gagawa tayo ng simulation ng paggano natin, or simulation ng paggawa natin ng isang specific product. Example, kung coffee shop tayo, yung pagtitimpla ng kape. Magkano magagastos natin sa pagtitimpla ng kape? So, incorporate mo dito yung presyo ng mga direct materials mo. Okay. So, presyo ng direct materials mo, for example, yung sukal, sugar, yung coffee, yung water. So, i-add mo sila lahat. Pero, wag mong kakalimutan yung labor. Kasi kapag gumagawa ka ng isang product, hindi mo dapat kinakalimutan yung pag-incorporate ng presyo ng labor cost. So, kung wari, yung gumagawa ng kape, binabayaran mo siya ng 800 pesos per hour. So, 100 pesos or 800 pesos per day. So, 100 pesos per hour. So, ngayon, computein mo kung ilang oras siya gumagawa ng kape. Kung gumagawa siya ng kape na around 5 minutes, tapos meron siyang 100 pesos per hour. So, multiply mo kung kung magkano yun. So, ganun yung target price mo. So, computing ko muna, wait lang. So, kung meron kang 100 pesos per hour, multiply mo or divide mo ng 60. Okay? So, meron kang 1.66 pesos per minute. Tapos, kung 5 minutes siya gagawin, multiplied lang ng 5. So, meron kang 8.3 pesos na
labor cost. Tapos i-add mo 'yon, halimbawa, ang na-compute mo na presyo nung kape is ang cost is around 50 pesos. Add mo yung 8.3, so 58.3 pesos. Tapos from that, doon ka na maglalagay ng markup kasi yung 8.3 pesos na yan, ayan na yung break-even point mo. So kapag or yung 58.3 pesos na yan, ayan na yung break-even point mo. Kapag ayun yung binenta mo, wala kang income, wala kang losses. Pero kapag lumagpas yung yung profit mo or nagpatong ka ng tubo. So any additional or markup na ilalagay mo, profit na sa'yo. Kita mo na 'yon. Okay? So, example, gusto mo ng markup na around 30%. So, kung na-compute mo is 58.3 pesos, simply multiply lang ng 1.0 or 1.3 kasi 30% ang gusto mong markup. 1.3. So, ibebenta mo yung isang coffee mo ng 75 or 76 pesos. So, parang ganun. Parang ganun lang kung mag-compute nung weighted average selling price. Pero by the end of the day, kayo pa rin magde-determine ito. Kasi yung markup, kayo yung mag-set. Okay? Kasi kayo yung magde-determine kung magkano yung gusto nyong kitain from selling one product. Okay? So, may questions ba so far? May questions? Meron ba nakagawa dito meron ba nakapaggawa na dito ng business plans nila? Yes po. Yes po. Can you share yung yung information or yung data nung business plan niyo? Kaya ba? Or Ano po, Prof? What specific information po? Yung about lang po dito po. yung about sa questionnaires and yung sa computation ng expected sales. Or sige, na lang, computation or yung questionnaires na. So dito sa example natin, ang expected na kikitain natin is around 3,000 or 93,000 or 96,390 per week. So simply multiply lang ng 4 months or ng 4, simply multiply lang by 4. Makukuha mo na yung projected sales mo monthly. So ang projected sales natin monthly is 385,560. Okay? So proceed na ako. So basically, kapag gagawa tayo ng business plan, pagdating sa income statement, ang gagawin lang naman natin sa income statement is yung sales less or revenues less expenses equals net income or kung net loss. So, ang crucial lang pagdating sa income statement is yung year 1 kasi kailangan mo siyang gawin by month. Kailangan mong gawin ang sa iyong feasibility study or sa iyong business plan, ang kailangan mong computein is yung per month for the year 1. Okay. So, sir, ano yung percentage na nasa taas? Itong percentage na to is yung assumption mo na merong risk na hindi mo makukuha yung buong targeted population mo. Kasi sa amin, sa accounting, meron kami tinatawag na
conservatism principle. Kung merong dalawang outcomes kang nakikita, kung merong dalawang outcomes na nakikita, ang piliin mo parate yung negative na outcome. So, kung merong risk ka na encounter, tapos it can cause you two outcomes, yung positive outcome at saka yung negative outcome. Ang pipiliin mo parating option or ang pipiliin mo parating scenario is yung negative outcome. Kasi kapag nagkaroon tayo ng overly optimist na mentality pagdating dito sa projections, most likely magkakaroon tayo ng false hope. Mabibigyan natin ng false hope yung mga investors na magbabasa ng ating feasibility study, or yung false hope na kikita talaga tong business na to, pero in reality may mga risk na kailangan so sa amin usually merong tatlong versions kaming ginagawang feasibility study parate. Yung una, yung optimist, sumunod yung conservative, tapos sumunod yung pessimist na assumptions. So kapag optimist, ito yung 100% kikita, ito yung 100% makukuha mo yung market share mo. And kung sa conservative, ito yung medyo parang most likely close to reality. And yung pessimist, ito na kinonsider mo na yung lahat ng risk na meron yung business. So ayan. So as a general rule, yung first 3 months ng business mo kanina, kagaya ng sinabi ko kanina, as a general rule, yung first 3 months ng business mo, most likely hindi diyan mapupunta yung sales mo. Most likely lugi ka sa first 3 months. Minsan nga umaabot pa yan ng isang buong taon. First year of your operations, puro lugi. Kasi hindi ka pa kilala ng market. Unless otherwise, franchise ka. Kasi kapag franchise ka, nanghihiram ka ng pangalan, kilala na agad yun ng market. Pero kung nag-start ka ng sarili mong business, expect yung first year ng operations mo. Diyan ka malulugi. Lugi ka ng first 3 months up to yung buong taon. So, yung 20% na yan, ina-assume natin na 20% nung market or total population na compute natin kanina based on your questionnaires. 20% lang doon yung makukuha mong customer or clients. So, paano natin compute yan? So, simply multiply lang yung na-compute natin kanina by 20%. So, ngayon, yung cost of sales naman, ito yung cost na kinompute mo, or ito yung puhunan mo, yung cost of sales. So, kung nakabenta ka ng this much, magkano yung puhunan mo dyan? So, para mas madali, kung nag-compute ka nung cost analysis kanina, yung cost analysis meaning yung direct material plus yung your labor plus your overhead, ayun yung cost mo, tas multiplied by yung markup rate. So, ngayon, gawin mo, tanggalin mo yung markup rate, makukuha mo yung cost. So, simply divide lang or simply multiply lang or simply divide by 1 point yung markup rate mo, yung total sales. Makukuha mo na yung cost of sales. Tapos, yung difference ng cost of sales ay yun yung gross profit. So, later, i-share ko sa inyo yung Excel file nito. Makikita nyo yung formulas na ginamit para mas madali sa inyo i-analyze. Okay? So yung expenses hindi mo i-multiply doon sa 20%. Yung expenses, it will be 100% all throughout the year. Okay? So, nakita nyo,
yung salaries 12,000 until yung month 12. So, same as yung utilities, supplies, advertisement, and rent. So, ayan. So, ngayon, any difference ng gross profit from your total expense, ayun yung net income. Okay? So, ngayon, i-total mo lang ito from month 1 up to month 12, makukuha mo yung year 1. Okay. So, kung nakuha mo na yung year 1, kukomputin mo na yung year 2 to 5. So, sabi ko kanina, crucial ang year 1. Crucial ang year 1 kasi andi dito yung pinakamaraming computation. Pero kapag nasa year 2 to 5 ka na, madali na lang. Kasi may dalawang concept ka lang kailangang tandaan. Ay, sorry. So, dalawang concept. Una, yung growth rate. So, ano ba yung growth rate? Ito yung industry growth rate. Normally, nagkakandak ka ng research para ma-identify tong growth rate na to. Okay? Pero, may mga available resources naman sa internet. Google mo lang kung anong industry ka. Kung food industry ka, Google mo lang growth rate of food industry. So, makukuha mo na yung yung percentage nun. Pero may computation talaga dapat ito. Pero sa case ninyo, open naman lahat ng resources available, or available naman lahat ng resources sa inyo, pwede nyo gamitin. So, kaya nyo, or kahit Google lang, makukuha nyo na yung industry growth rate. So, industry growth rate, ang ibig sabihin yan, ito yung ine-expect na pag-increase ng income or yung paglaki ng isang business. So, normal trend doon sa industry na yon. So, example, nasa food industry ka, so, ilang percent yung growth rate nun. Nasa rental industry ka, pag rental industry, para may specific regulations na kailangan mo sundin kasi. So, bawal ka magtaas agad-agad. So, kapag nagbebenta ka na naman service industry growth rate na kailangan mo i-search. Tapos, kung nakuha mo na yung industry growth rate na yun, ang gagawin mo lang doon is simply, sige, malitin lang. So, simply multiply lang yung sales mo from year 1 ng 1 plus your growth rate. So, example, 6%. 1.06 ang kailangan mong i-multiply doon sa sales mo for the year. Okay? Next, another concept na kailangan nyo i-consider is yung inflation rate. So, yung inflation rate, ano naman to? Ito yung rate na magpapalaki sa expenses nyo. Ang kailangan nyo lang i-multiply to sa mga monetary expenses. Okay? Monetary expenses. Yung mga fixed expenses like interest at saka depreciation, hindi minumultiply sa inflation rate. Hindi sila tumataas kagaya ng inflation rate ng ibang items. So, inflation rate, may mga available resources naman kayo makukuha pagdating sa computation ng inflation rate. So, ang gagawin nyo lang ulit, 1 plus yung inflation rate, multiply by your expenses. So, scatter mo lang from year 2 up to year 5, meron ka na income statement tong year 2 to year 5. Okay? So, proceed tayo. So, example, ganito. Nakuha mo yung year 1. So, i-multiply mo lang siya sa year 2 to year 5. Wait lang. Stop share ko muna. Pakita ko sa inyo yung aking Excel file. So, ayan. Okay.
So, year 1, okay, year 1, or month 1, month 2, up to month, month 12, tas total, sum lang siya nung, nung 1 to 12. Tapos, itong, year 2, so, based dun sa research ko, merong 4% na growth rate. So, yung, itong, year 1, multiplied lang ng 104%. Okay? So, same. Itong cost of sales, i-multiply nyo lang dun sa cost ratio ninyo. So, ang cost ratio is makukuha nyo, example, cost to make is 50. Tapos, ang selling price mo is 100 pesos. So, meron kang cost ratio na 50%. So, simply divide lang, cost to make divided by yung selling price. Ayun yung cost ratio nyo. So, yung cost of sales dito, ito yung cost ratio. So, kung 50% ito, kung ito is 50%, makukuha nyo na yun, or makukuha nyo na to. Okay. Sige. Start na tayo din sa expenses. Sa expenses naman, magko-compute ka ulit ng inflation rate. So, inflation rate is ganito lang. Simply, yung year 1 ang basis mo, multiplied by 1.06. Kung 0.6 ang iyong inflation rate. Okay? So, ang basis mo is year 1 multiplied by inflation rate. So, anything, dyan, i-ano mo na lang. So, halimbawa, nakapag-compute ka ng ganito. Ang gawin mo lang, i-drag mo lang siya from year 3 to 5. So, example, delete natin to. So, ang gagawin mo lang dyan is drag mo lang. Meron ka ng year 1 to 5. So, madali lang, di ba? Ang critical lang and ang crucial lang is yung identification mo ng sales and revenue or sales and expenses doon sa year 1, yung month 1 to 12. Pero actually, month 1 lang yan eh. Month 1 lang. Tapos, kailangan mo lang i-multiply ng mga risk assumptions mo. And afterwards, meron ka ng computation nung year 1. Tapos, ulit, kunin mo yung growth rate, industry growth rate, i-multiply mo sa income. Tapos, yung inflation rate naman doon sa expenses. So, meron ka ng income statement for year 1 to 5. So, before we proceed doon sa next topic, may questions ba so far? May questions? Please, i-raise nyo na kagad yung questions nyo. Para hindi kayo mahirapan sa mga susunod na araw pagdating sa paggawa ng business plan nyo. Guys, you may unmute your mic or chat it dun sa chat box natin if you have a question, please service. So, meron ba?
May questions pa? Okay, so ang ano natin, ang susunod natin, babalikan lang natin yung wait lang. Balikan natin ito. Financial position. So, most likely ang na-compute nyo lang or ang nagawa nyo lang dito is yung pre-operating na financial position. So, ngayon, ang gagawin mo for para mag-proceed ka sa year 1 is simply copy lang yung capital, then ilagay mo yung net income na nakuha mo. Okay, so nakuha mo yung net income, ngayon add mo lang ito, tapos copy mo lang yung balance dito. Ngayon, magkakaroon ka ng decision making kung saan mo ilalagay yung excess na pera na nakuha mo dito. So, ilalagay mo ba siya sa cash? Ilalagay mo ba siya sa inventory? Magdadagdag ka ba ng inventory? Or whatsoever. So, sa example dito, yung mga income niya, so yung net income dito, cumulative So, parang yung year 1, ma-forward siya sa year 2, year 3, year 5. So, parang net income lang ng for this year plus net income from the following year and so on. Okay? So, cumulative siya. So, magkakaroon ka ng decision making dito kung saan mo ilalagay, kung anong asset mo ilalagay yung pera. Okay? Na-earn yung income na na-earn mo. So, example, dito sa case na to, inilagay niya lahat sa cash. So, walang nagbago sa mga balances niya other than dun sa cash. So, papataas yung cash level niya. So, itong feasibility na to, or itong financial statement na to, kapag tiningnan mo, pangit. Kasi yung pera niya, nagiging idle. So, pwede siyang maglagay. So, kung by the end of year 4, meron na siyang total earnings na 100,000. So, pwede niya kasing ilagay yan dun or mag-purchase siya ng property, so plus 100,000 dito. Or, pwede niya ibili or bumili ng bagong mga inventories or magdagdag ng inventories whatsoever. So, ayun. Ganun lang yung gagawin niyo. So, lalagyan nyo lang ng net income, tapos magde-decide kayo kung saan asset ninyo ilalagay yung net income na na-earn ninyo. So, explain nyo, by year 2, nagdagdag ka ng equipments, by year 3, pwede mong ilagay sa inventories. Tapos by year 4 is equipments ulit or properties ulit, bumili ka ng property para mag-establish na another branch, etc. etc. So, ayun. So, wala bang questions? Ako po, Prof. May question po ako. Go ahead. Good afternoon po. May question po ako about po doon sa inventory. Since sa inventory po kami madalas magkaroon ng confusions po. Di ba po yung inventory po, it refers to the goods, raw materials, and finished products that our company holds po for the purpose of resale or production. Bale po, since plan pa lang po ito, and i-implement pa lang po sa business, kasi nga po, business plan siya. Tama lang po ba na magkaroon kami ng assumptions po dun sa paglagay ng inventory, or may tamang process po para makuha namin yung inventory na natitira po? Wait lang. Okay, sige. Na-gets ko na yung problem. Okay. Wait. Share ako ng screen. Ang inventory kasi directly related siya sa cost of sales or sa income statement. So, to compute, so meron kang beginning inventory. Oh, wait.
meron kang beginning inventory or inventory mo ng January 1. Okay? So, ngayon, kailan madadagdagan ang inventory kapag bumili ka? Kailan mababawasan ang inventory? Kapag nagbenta ka. So, ngayon, eto, add so, add purchases less cost of sales. So, kung kapag kinompute mo yan, ang result dapat yung ending inventory or yung inventory mo ng 12/31. Or ito yung inventory na may incorporate mo dun sa financial position. So, example, kung ito 100, nag-purchase ka ng additional 20, so nagbenta ka ng 80, so magkano, or 80, magkano dapat yan? So, 100 plus 20 less 80, so dapat meron kang 40 na inventory for the month, or for the year ended. So, ganyan ba yung gusto mo makuha na computation? Bali po, Prof, yung sa ending inventory po, yun po yung magiging beginning inventory ng susunod na year po. Yes. Okay po. Gets na po. Thank you po. So, yung cost of sales, ito yung cost of sales na nasa nasa income statement mo. Okay? So, ayun lang. Thank you. Nasagot ko ba yung question? Yes po, Prof. Thank you po. Okay. Any other questions? May questions pa ba? Magtalong lang kayo. Sige lang. Mahirap intindihin to ng At saka itong ginagawa natin ngayon, hindi siya mag-supplement dun sa accounting knowledge. Kaya parang reconstruction lang ng financial statement yung ginagawa natin. So, ayun. So, kaya kung may hindi ka naintindihan, please ask. Kasi most likely, wala nang tutulong sa inyo sa mga susunod na araw kung nagkataon. May question po, sir. Go ahead. Minsan paano pala, sir, kumpitin yung, sir, yung pera na magagastos dun sa cost of sale sa kada araw? Cost of sale, anong business mo? Anong business doon ng business plan nyo? Magbigay ka ng example. Kunyari po sa cellphone, kumbaga, Anong pag kunyari, business? product wise, cellphone. Cellphone. Tapos, yung magagastos po sa isang buwan para makabenta ng mga products. Okay, so cost of kung buy and sell ka, madali lang 'yan. Wait, punta ulit ako or mag-share ulit ako ng Excel. Kung buy and sell ka, madali lang 'yan. Kailangan mo lang ma-identify kung magkano mo siya pinili and magkano mo siya ibebenta. So, sa example, ito, cost of sales. So, iba-iba ang computation ng cost of sales depende sa business. So, kung kayo buy and sell, mas madali ang computation kasi hindi kayo maglalagay ng labor. So, Sir, para pag may labor pala, sir, yung may nag-hire ka ng may labor po. May sales ano bang business mo? Retail po. Kung retail, hindi part ng cost of sales ang labor. Hindi Sa ba? manufacturing siya magiging additional kasi para magawa yung product, kailangan mo ng labor. Kasi sa buy and sell, hindi mo kailangan ng labor para mabenta mo yung product kasi bumili ka lang and bibenta mo after. Okay?
So, example, kung buy and sell ka, ganito ang format ng computation ng cost of sales. Direct material, sorry, buy and sell pala to. So, yung purchase price plus markup. Ito yung selling price mo. Okay? So, yung purchase price, ito yung cost of sales mo. So, example, bumili ka ng cellphone ng 10,000 pesos. So, sinabi mo, ang gusto mong markup is 120%. So, simply, multiply lang ng 120%. So, bebenta mo siya ng 12,000. Ito yung cost of sales mo. So, kapag manufacturing ka, ganito mo computed. Direct material or yung raw materials, add labor add overheads. Tapos, ito yung cost of goods sold or cost of sales mo. Ngayon, markup ulit. So, times markup. Ito yung selling price mo. So, example, meron kang labor na 50. Tapos, raw materials na 50. Meron kang labors na 10. Tapos, overheads na 3 pesos. Ito yung cost of sales mo. Okay? Ayan yung cost of sales mo. Tapos, ngayon, multiply kung gusto mo ng markup rate na 100 or ng additional na 20% or sabihin na 40% ang gusto mong markup. So 140% 'yan. Okay? So ngayon 63 multiplied by 140%. So ito yung selling price mo. So, additional naman, kung service-oriented ang business mo. So, example ng mga service-oriented business, yung mga barbershops, mga spa, mga, tawag dito, yung mga salon, etc. Basta, service ang pinoprovide nila sa'yo. So, madali lang. Ang gagawin mo lang dyan is yung labor cost and multiply by markup. Ayun yung selling price or yung service fee. So example, ang sweldo ng isang barbero mo, for example, is around 100 per hour. Tapos, gugupitan ka niya ng 30 minutes. So, yung 100 mo is 50 pesos lang. Kasi 50 minutes ka. So, markup siya. Ang gusto nung establishment is kumita sila ng at least 40%. So, simply multiply lang ulit
1.4. So, 70 siya. 70 pesos siya ibebenta. So, ito yung selling price. Ito yung cost of sales. Okay? So, ito yung cost of sales. So, ayun. Okay, nasagot ko na ba yung question? Yes po, sir. Okay, sige. Salamat. Any other questions? May questions pa ba? So, kung wala na, magpa-proceed na ako sa financial analysis. Okay. Ay, sorry. Mali. So, financial analysis or financial statement analysis. I think, meron naman kayong subject na, na FM or financial management. So, most likely, yung mga ituturo kong concepts dito is familiar naman na sa inyo. Okay. So, may dalawang lang tayo. May dalawang kailangan lang tayong tingnan dito sa financial statement analysis. So, yung liquidity at saka profitability. Pero importante si profitability. Okay? Si liquidity, magdedetermine lang na kung sustainable si business. Si profitability naman, magdedetermine kung gaano kabilis makukuha yung ininvest or yung ROI. Okay, so sorry. So, test of liquidity. Ang gagamitin yung ratio sa test of liquidity is current assets divided by current liabilities. So, ang current ratio is ina-analyze lang or ina-analyze kung kaya mong masettle yung mga maturing obligations mo. So, kung may example dito sa naka-flash doon sa screen nyo, meron kang current liabilities na 900,000. Tapos meron kang current assets na 885,000. So, ang current ratio niya is 0.98. So, paano mo i-interpret yung 0.98 na yan? So, sa bawat current na magmamature na utang mo, meron kang, or sa bawat current, or sa bawat pisong magmamature na utang mo, meron kang maibabayad na 0.98. Okay? So, may magmamature ka na utang na piso, ang mababayad mo or ang maibabayad mo lang doon sa pisong magmamature na utang mo is 0.98. May kulang ka pang 2 centavos. Okay? So, meaning, kapag ganyan ang itsura ng ng test of liquidity mo, may problem ka sa pagbabayad ng utang. May risk na hindi mo masasettle yung utang mo. Kung mas mataas yung current liabilities mo sa current assets. Okay? So, ulit, ang current ratio na ilalagay nyo sa financial aspect ninyo is ang ilalagay ninyo na test of liquidity sa financial aspect ninyo ay yung current ratio. Current assets divided by current liabilities lang. Okay? So, another example or another concept. So, test of profitability. So, ang test of profitability, lahat naman ata sa inyo familiar sa term na ROI. Pero sa amin, ang tawag doon is return on equity. Kasi ayun yung equity na i-invest mo. Okay? So, to compute yung ROI or yung return on equity is yung average owner's equity or yung in-invest mong equity multiplied or net income divided by average owner's equity. So, yung net income na na-compute mo for the year 1 up to year 5, dapat i-present mo. So, net income for year 1, average owner's equity, tapos, ayun yung magiging result ng ROI mo. So, kung itong 0.12, sabi dito is, this means that for every 1 peso invested, the owners earned 0.12
this is acceptable for the initial year of operations. Even loss is acceptable, it must be proved in the succeeding years. Or it must improve in succeeding year. So, hindi dapat kayo malungkot kung ang computation ninyo ng ROI for the first 2 years is negative or sobrang baba. As much as possible, kailangan lang makita yung improvement doon sa ROI. Okay? Sabi nila pagdating sa computation ng ROI, pangit daw yung overly optimistic na computation ng ROI kasi most likely lahat ng maganda tingnan na ROI most likely scam. Okay? So ang pinaka-average dapat or ang pinaka-acceptable na ROI or pinaka-ideal na ROI is at least 20%. So kung kapag 20%, 5 years ang return no investment. 5 years mo mare-recover yung investment. So 20%. So etong 12% kung first year of operations, acceptable ito. Okay? So etong tatlo, yung dapat makita sa test of profitability. Yung return on equity, especially yung return on equity or yung ROI, yung gross profit ratio at saka net profit ratio. So yung gross profit ratio at saka net profit ratio at saka gross profit ratio, parehas lang yan ng purpose. Magkaiba lang ng minumultiply. So, sa gross profit ratio at saka net profit ratio, tinetest mo lang kung gaano kalaki yung percentage na nakakain na expenses mo from your income. Okay? Kung magkano yung nakakain ng expenses from your net income. Minsan may mga companies kasi na billion yung kita, pero by the end of the year yung net profit nila or yung net income nila is manipis lang. Sabi mo 100,000. Billion yung income mo pero 100,000 lang yung kinita mo. So magkakaroon ka ng recommendation doon on how to utilize yung profit mo or yung cash flows mo effectively. So ang gagawin mo dapat is magkaroon ka ng cost cutting or mga cost savings efforts para mapababa yung expenses mo. So ayun lang yung bale ang kailangan lang makita doon sa financial aspect ninyo is at least 4 financial ratios. Yung sa liquidity na current ratio at saka doon sa equity or return on equity, gross profit at saka net profit. So ayun. So doon natatapos yung discussion ko. So kung may questions kayo, please erase yun agad. So any questions? May questions ba sa financial ratios? Oo po, sir. Wala. Again, third year, this is the best time to ask questions when it comes to the financial aspects of your business plans. Sino yung representative ng third year? Pwede ko bang, or kanino ko pa pwedeng isend tong presentation ko at saka yung mga Excel files na ginawa ko kanina? Pwede po sa akin po, Prof. Okay, sige pa PM na lang sa akin yung email address mo. Send ko. Okay Send po. ko din agad. Salamat. So, any questions?
Good day, Prof. Alam niyo ba yung pag-ibig exact amount ng so yung exact amount ng SSS and pag-ibig at saka PhilHealth. So most likely ang para ma-compute mo yung benefits, kailangan mong, or para mas mapadali buhay mo, i-multiply mo lang ng 4%. Ayun na yung mismong amount ng ng nung mga contributions mo. Pero as per the anong tawag dito, yung Barangay Micro Business Act, kapag kapag ikaw business and ang employees mo is under 10 employees, kahit hindi ka na magbayad ng SSS, PhilHealth at saka Pag-ibig. And also, pwede ka rin magpasweldo ng minimum wage. So, ang gagawin mo lang dyan is yung mga employees mo, kailangan sila yung mag-voluntary payment ng SSS, Pag-ibig at saka PhilHealth. Okay? So, hindi ka required or so exempted ka magbayad ng magbayad noong mga mandatories nila. Pero given na dapat below 10 ang employees mo. So kung gusto mo naman makuha yung exact amount, pwede mong i-Google yung tables ng SSS contributions, yung PhilHealth contributions at saka yung Pag-ibig contributions. Makukuha mo naman agad yan. Madali lang naman sila maintindihan. And pwede mong i-apply agad. So, madali lang din i-search yung tables na yan. So, ayun lang. May questions pa ba? Pero kung gusto nyong i-compute ng mas madali, 4% lang. Ako po, Prof, may question po ako ulit po. Go ahead. About naman po sa yung wages. Nag-research po kasi kami about sa yung Labor Code of the Philippines. Yung Presidential Decree number 442 po. And naka-state po doon na yung mga employee daw po entitled sila na maka-receive ng compensation not less than the minimum wage po. However, meron pong provision doon na nag-i-state na pwede daw po magkaroon ng exemption kung yung company po yung nagpe-face ng financial distress. So, paano po namin siya mapapalabas or paano siya magre-reflect doon po sa financial statements po namin? Financial distress. Kapag sinabi mong financial distress, nagsasuffer na yung business mo ng it's either bankruptcy or meron kang problema sa collection. Or kung bangko yan, bank run naman ang So, most likely, dapat hindi mo ipakita yun sa sa business plan mo kasi, nagko-compare, ang ginagawa mo is yung projections ng business plan. Hindi ka, kailangan mong gumawa ng business na feasible. Hindi ka gumagawa ng business na magsasuffer ng financial distress. At saka yung act na yun, amended na siya. Kaya meron akong dinidiscuss kanina about dun sa BMB na act na kailangan below 10 persons yung employees mo, below 10 employees ka, pwede ka magpasahod ng below minimum wage. So, mas maganda na yun palabasin kesa magpalabas nung under financial distress ka. Ayun po pala, Prof. Sorry po sa term po. Bale, yung last po na mention niya, yun po pala yung yung min po pa. Basta under 10 employees, pwede yun. Pwede po siya. Okay po. Any questions pa? May questions pa?
Sige, go lang. Magtanong lang kayo. Ito po, Prof. Follow up lang po dun sa kanina po. Halimbawa po, umangat na yung number ng employees po. And then, ayun po, pasok na po siya sa minimum wage, di ba po? Required ka na mag-comply sa minimum wage. Tapos magta-transition lang po yun, parang papalitan lang po yung value sa next na ano po. Okay po, Ano, thank you po. parang magkakaroon ng increase yung mga workers mo. Thank you po, Prof. Wala na po akong questions po. Okay, sige. Yung sa iba, meron pa? Wala nang questions? Third year, any more questions, kay Sir Rivers? Kung wala na, I think we can dismiss na. Na-email ko na rin yung yung mga materials. Salamat. Ayan. So, thank you, Sir Rivers, for imparting your Recording knowledge. stopped. Especially dun sa area ng financial plan.